What's up mga tol? 5 AM pa nga lang ngayon, paubos na ang ticket papuntang Dumaguete at sobrang lakas ng ulan, nakakatakot mga tol. Pero sobrang aga ng biyahe mga tol, kaya inaantok pa ako at nakatulog lang ako buong biyahe. Swerte ko lang mga tol, wala akong motion sickness. Tingnan nyo naman kung gaano kaalon na. Bago ako makatulog mga tol ay parang yes way talaga kami sa may gitna ng dagat at tuwing nagigising ako ay sobrang lakas nga ng agos. 5 AM, umalis yung Ocean Jet sa Secure. 6 AM nandito na kami, tol eh. Morning, Dumaguete City. What's up mga tol? Dito nga pala tayo sa Dumaguete, also known as the City of Gentle People. Pagkadating ko nga rito sa Dumaguete ay pinuntahan ko agad itong sikat na Rizal Boulevard. Kapag kagabing araw dito mga tol ay mas maganda dahil may mga activities daw dito ang mga lokal, kagaya ng chess, badminton, volleyball, pickleball, may mga kumakanta at kung ano-ano pa. Instead nga mga tol na mag-tricycle ay gusto kong maglakad para makita ko yung mga establishments dito at ma-familiarize ako. At napadaan nga ako dito sa plaza nila kung saan pwede ka magpakain ng mga kalapati. Kailangan mo lang bumili ng pagkain nila. At pagkatawid mo nga dito sa plaza ay makikita mo na rin ang kanilang simbahan at ang kanilang bell tower. Karaniwan nga mga tol ng mga lumang mga establishments dito sa Visayas ay ginagawa dahil sa recent na mga lindol, lalo na sa Cebu. Yung mga old infrastructure at mga buildings ay talagang pinapatibay nila para handa sila kung may dumating man ulit ng mga ganong sakon. At hindi nga nalalayo mga tol ang palengke nila sa simbahan nila, kaya konting lakad lang ulit tapos nakita ko na itong kainitan. Ito yung isa sa famous na lang delicacy or pagkain kapag andito ka sa Dumaguete. Huwag mong palalagpasin yan. Ang pagkain nga na ito ay sticky rice na lalagyan ng peanut butter and then yung kokwa na liquid na nakita nyo, tapos lalagyan siya ng condensed. Akala ko matamis siya mga tol, pero hindi pala siya ganun ka-sweet kapag kakinain mo niya. Nagko-complement yung lasa ng peanut butter, kokwa, at saka ng condensed. Sobrang sakto lang siya dahil yung sticky rice rin naman, wala naman din siyang lasa, kaya perfect combination talaga para sa breakfast nyo. After ko nga kumain mga tol ay nagrent na ako ng motor. Stop natin mga tol ay magbabalik tanaw tayo. Andito tayo sa Dacat Taal World War II Museum located in Valencia, Negros Oriental. This is a private home museum born from deep lifelong dedication to preserving local wartime history. Ang founder nga ng lugar na ito ay si Porfirio Cataal. He is a Filipino guerrilla fighter who helped battle Japanese forces in the mountainous terrain of Negros Island. But right now mga tol, kapag nag-visit kayo sa lugar na ito ay makikita nyo ang anak ni Mr. Porfirio na si Felix Cataal, which nakausap ko ng personal dahil sabi niya nag-spend daw sila ng decades unearthing, defusing, and collecting unexploded ordnance, military gear, and personal artifacts. So, lahat daw ng mga gamit ay mga safe, kaya huwag kayong mag-alala. Pwede raw hawakan, pwede raw tignan, at pwede nyong picturean lahat. I'm so amazed mga tol, kasi kung hindi nyo alam, ang pinakauna kong dream ay maging isang sundalo. Di ko lang siya pinursu kasi ayoko rin ng mga pagpatayan, ganyan. So, sobrang saludo ako sa mga tao na lumalaban para sa bayan. Alam nyo ba mga tol na libre ang pag-visit dito, kaya bago kayo umalis, make sure na mag-iwan tayo kahit magkanong donation lang. After ko nga sa Cataal Museum, ay pumunta na ako sa Mango Ranch. Unfortunately, merong event sa Mango Ranch. Actually, pagka meron daw ditong event ay bawal talaga pumasok.
Pero sabi ko kay kuya, baka pwedeng umikot lang ako kahit hindi na ako bumaba sa motors. Kasi nga, sabi ko, kuya, galing pa kasi ako ng Makati. So, pinayagan niya naman ako na mag-ikot, basta make sure lang na susundin yung promise sa kanya na hindi ako bababa sa motorcycle ko. Which is, sinunod ko naman si kuya at umalis rin ako kaagad at nag-thank you sa kanya. Katapat nga lang mga tol ng Mango Ranch ay ang Terra Alta. Kailangan nyo lang umakyat ng konti tapos makakarating na kayo dito sa Terra Cafe. Dito natin matatagpuan ang napakagandang lighthouse dito sa Valencia. Bukod sa cafe at lighthouse mga tol ay meron sila ditong swimming pool na sobrang sarap paliguan. Yun nga lang, nakalimutan ko na wala pala akong dalang damit kasi iniwanan ko siya sa pinagrentan ko ng motor. So gusto ko na talaga mag-swimming kasi ang init. Pero yun nga, wala akong pamalit. So hindi na ako naligo. Nag-ikot-ikot lang ako dito mga tol kasi sobrang ganda talaga dito. Halos kita nyo na yung buong Valencia. At ito talaga yung isa sa pinaka-highlight pag andito ka sa Dumaguete, ang libutin ang Valencia. After ko nga mag-picture dito mga tol sa lighthouse ay samahan nyo na ako umakyat. Titignan natin kung gaano nga ba talaga to kataas. Kadating ko nga dito mga tol ay akala ko ayun na ang pinakamataas. Pero hindi pa pala mga tol. Trial lang pala yan. Wait mga tol. Warm up lang pala yun. Diyos ko po. Pagpasok ko nga dito sa may lighthouse na ito ay sobrang taas pa pala ng aakyatin. May maliliit siya ng mga hagdan na gawa sa bakal. At kailangan dahan-dahan kayo at tignan nyo talaga yung every step nyo dahil delikado. Masyadong siyang maliit yung mga steps niya. So baka mag-alanganin kayo at baka madulas kayo. Kaya dahan-dahan na talaga. Pero pag akyat mo naman dito sa taas ay talagang nakakapawi rin ng pagod. Kaso nga lang, mainit na dahil mga around 10 AM na yata to. Medyo mainit na yan, sikat ng araw dito. After ko nga sa Terra Alta mga tol ay dumiretso na ako sa Sulphur Vents of Valencia. That is also known as the Mag-Aso Steam Vents in Negros Oriental. Ito ay natural na geothermal attraction located near the base of Mount Talinis. Visible directly from the roadside, the vents emit billowing white steam and sulfurous gases which actually smell like rotten eggs. Ang ganda dito mga tol, yung papunta pa lang sa sulfur vents ay sobrang okay na. Paano pa kaya kapag andun na tayo, diba? Wala namang ganun sa Luzon. There you go mga tol, andito na tayo sa sulfur vents at nakikita ko na yung mga usok na lumalabas sa may bundok. At dito nga mga tol ay amoy na amoy ko na talaga yung sulfur gases na lumalabas.
Gagi mga tol, ang lakas pala ng mga usok dito. Akala ko mahina lang pero minsan lumalakas talaga siya na parang napupuno ng kulay puti na smoke dito sa may tabi ng bundok na ito. After ko nga pala dito mga tol sa sulfur vents ay binalik ko na yung motor na nirent ko. Tapos doon na rin ako naghintay ng bus na dadaan papunta sa Bacolod dahil doon tayo magstay ngayong gabi. So tara mga tol, kita-kits tayo sa Bacolod at sa Silay. Pero bago pala ako magpaalam, gusto ko lang sabihin sa inyo na ilang beses nag-a-alert ang phone ko dahil sa kanlaon. At nakikita ko na nga si kanlaon dito sa malayo at ang ganda-ganda niya rin mga tol. So yun lang.